Magandang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating panalangin sa pagmimisa ngayong umaga ang intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving and special intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Maralit, Gina Reforma, Gutierrez and Parilla family, Rolly and Sally Arcibal and family, Villa and San Pedro family, Frank and Bendia Lim, Manguera family, Danny and Linda Manguera and family, Mangaliman and Yasos family, Belarmino family, Rudel and Mali Medenilla and family, Gilbert and Peng Malelang and daughter Gina, Ruel and Gay Malelang Rebadinera and family, Engineer and Mrs. Avin and Ningning Tan and family, Bautista and Bitinol family, Mother Butler's Guild 60th anniversary, 38th founding anniversary of Greenbelt Chapel. For the safety of the doctors, nurse, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests and laypersons all over the world. Birthday blessings for Primitiva Lanete, Melba Marciano, Delia Palikpik, Linbert Cabral, Noralyn Rodriguez, Father Toter Resuelio, Marijoy Agoho, Molly Paredes, Joniel Magpantay, Shara Maria and Claire Marica Tigbak, Papsi Sigasmundo, Alec Brian Espiritu, Anan Cristiana Sandoval. Healing for Anacorita C, Rosalie Bautista, Grace Solis, John Ezekiel and Ivy Besinal, Reynaldo Laylay, Charo Francisco, Mauro Sol. Eternal repose of the souls, Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Maralit FSC, Amado Quesana, Fe Y. Quesana, D. Reynats Nashola, Wilfredo Ojeda, Eddie Misiano, and Patria Nepomuceno Jacinto. Umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta, hipan ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagbagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan
Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay magpagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasiya ay pantay-pantay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangat ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Tayo po'y magsipag.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasik. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing nahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, anapat ang salita ay nawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. Ang inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa, ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron po tayong kasabihan o prinsipyo na you will know a tree by its fruit. Malalaman mo ang puno sa pamamagitan ng bunga. Simple lang naman yun. Pag ang bunga ay mais, di syempre mais ang puno. Hindi naman pwedeng ang bunga ay mangga, ang puno ay mais. Kung ano malalaman ko, kung ano ang puno, siyang bunga. Pero gusto ko pong bigyan ng kaunting twist, kumbaga. Gusto kong sabihin na malalaman din natin kung anong uri ng lupa sa pamamagitan ng bunga. Gets niyo po? Malalaman natin kung anong uri ng lupa sa pamamagitan ng bunga o bulaklak. Sabihin natin, pag maganda ang sibulang bulaklak, pag matingkad ang kulay, ibig sabihin, maganda yung pinagtaniman na lupa. Pag maganda yung bunga, malusog yung bunga, matamis yung bunga o masarap kainin, ibig sabihin, mataba yung lupa. Pero kapag kabaliktaran, pag tuyo yung sanga, pag kupis, kapag, anong tawag doon? Bansot, sabi nila. Ibig sabihin, hindi maganda yung lupa. Ngayon, bakit ko po binanggit ito? Sapagkat sa Ebanghelyo, dito binanggit po yung iba't ibang uri ng lupa na napaglaglagan o napaghasikan ng mga binhi. At sa bawat uri ng lupa na napaghasikan ng mga binhi, may kanya-kanya ring uri ng pagtubo ng binhi. Halimbawa, yung nahasik sa tabi ng daan. Yung nahasik sa tabi ng daan, tumitimo pero hindi na natili yung bunga sapagkat may mga sagabal. Pero sa bandang huli, dito binanggit yung sabi dito ng ating Panginoon, ang inilalarawan naman na naghasik sa matabang lupa ay mga nakikinig sa salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60 at may tig 30. Ngayon, ano ang simpleng kaisipan na iniiwan sa atin? Babalik ako dun sa sinabi po natin kanina. Malalaman natin kung anong uri ng lupa sa pamamagitan ng bunga. Ang binhi, maliwanag dito, ang salita ng Diyos. Ang lupa, ang ating kalooban. Kung ano ang bunga nito, depende sa lupa na pinaghasikan. Depende sa puso, depende sa buhay ng tao, depende sa kalooban ng tao, kung anong uri ng bunga ang lalabas dito. Kung maganda ang bunga at nakikita sa ating buhay ang salita ng Diyos, sa ating kilos, sa ating gawi, sa ating salita, maganda yung napaghasikan. Malambot ang puso, busilak ang puso, bukas ang puso. Pero kung ang lumalabas sa gawi, salita, at sa pamumuhay ay taliwas sa kung ano yung inihasik na salita ng Diyos, maaari
Baka hindi bukas ang puso, baka matigas ang puso, baka pusong bato. Kaya mga kapatid, yun lang po yung simpleng hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Anong uri ng lupa meron tayo? At para natin malaman yun, tingnan din natin anong uri ng bunga mayroon ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kasi malalaman natin kung anong uri ng lupa sa pamamagitan ng bunga ng binhi na itinanim dito. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Ngayon, kailanman. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubhamong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po ang may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Bigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayong magtulungan. Na may Diyos tayo nagmamahal. Pag-ibig, My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa panahong ito ng pagsubok. Hinihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampas ang lahat. Ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha. Ipinapanalangin namin ng lahat ng may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaranasan ng gumaling at muling makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganoon na rin ang sidihin ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan, para sa kapakanan ng iba, upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay, at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalaan kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.